noon, pinalabas na lahat ng laruan ng mga anak niya. O, Jipre, Jiray, ilabas niyo yung mga laruan niyo, tapos bigyan niyo kay Tune. Then, yung mga anak niya, medyo malalaki naman na sila. At dahil mabait sila sa akin, tumatakbo pa sila na ibinigay yung mga laruan nila sa akin. So, alam naman natin na ang Pasko tungkol kay Jesus, di ba? At hindi kay Santa Claus. Kaya nga Christmas hindi Santa Mas. At alam mo ba na yung naglalagay ng pera sa medyas mo, hindi si Santa, kundi yung nanay mo. Hindi totoo si Santa Claus! Isa ka rin ba sa naniwala sa kasinungalingan na yan? Pag Christmas, nagbibigayan tayo ng regalo bilang alaala kay Jesus na ating tagapagligtas na binigay sa atin bilang isang regalo. Meron tayong Christmas party sa school, may Thanksgiving or Christmas party tayo sa church, at sa loob ng family natin may Christmas party din. Ito ang pinakamasaya at pinakamagandang parte ng isang buong taon. Pero hindi Christmas party yung pag-uusapan natin, kundi yung mga tao na mayroong utang sa atin. Si Ninong. Ninong, may utang ka pa sa akin? 10 Pasko na ang utang mo sa akin. Kapag pinag-plus-plus ko yon, makakabili na ako ng cellphone, laptop, tsaka bike. Nagkaroon ka na ba ng ninong na parang ayaw sa'yo? Kasi ako, parang oo. So, noon kasi, yung nanay ko at yung kasama niya sa church, naging magka-close. So, itong ka-close ng nanay ko na to, nagpresenta siya ata na maging ninang ko. Medyo malabo na sa alaala ko kung paano ko siya naging ninang, kasi medyo matagal na yon. So, ang bilis ng pangyayari, naging ninang ko na siya kaagad. At ang matindi, hindi alam nung asawa niya. Ninang ko na siya, pero yung asawa niya, parang hindi ko pa ninong. Broken inaanak ba ang tawag sa akin? Di hindi ako matatawag na inaanak ng ninong ko. Anong tawag doon? Inaampon? So, pagkatapos ko siyang maging ninang, isinama niya ako at yung nanay ko sa bahay nila. Siguro, para makilala ko yung ninong ko, para naman malaman niya na, surprise! May inaanak ka na! Hindi mo alam! So, nung nandun na kami sa bahay, mamamas ko na ako nun sa kanila. Nag-bless na ako dun sa ninang ko. Kaso wala dun sa bahay yung ninong ko. At syempre, sa kanya manggagaling yung aking pamasko, no? Hindi pwedeng hindi ka dadating. Kasi sa'yo manggagaling yung aking pamasko. So, naghintay kami ng konti habang nakikipagkwentuhan yung nanay ko sa ninang ko. So, noon iniisip ko na kapag dumating siya, excited siya na makita ako. Like, oh, andito na pala yung inaanak ko. Welcome, inaanak! O, ito regalo ko para sa'yo. Kotsi-kotsihan. May regalo ako sa'yong damit, tsinelas, tsaka sapatos. Kain lang kayo dyan, ha? Woohoo! May inaanak na ako. Maya-maya pa dumating na sa bahay yung ninong ko. So, na-excite ako. Gusto ko na agad mag-bless sa kanya. So, sinamahan ako ng nanay ko para mag-bless. Then siya, parang dire-diretso lang siya dun sa kusina. So, hinahabol-habol ko yung ninong ko para makapag-bless. Magpapabless ba tong ninong ko na to o hindi? Then, habang naghahabulan kami, bigla kong naisip kung ako ay kanyang inaanak, ano ang tawag ko sa kanya? Inaama? Sino bang nag-impento ng inaanak na yan? Pero mahalaga na mahuli ko siya. So, ang ginawa ko, hinabol ko siya ng mabilis at kinorner ko na para makabless na ako. Wala ka nang takas sa akin ngayon, ninong. Ha! Ginuha ko na agad yung kamay niya sabay bless. Wala nang tanggi. Inaanak mo na ako ngayon. Then siya, parang pagkakatanda ko, hindi siya nagsalita nun. Masaya kaya yon na ako ay kanyang inaanak? Baka wala siyang pera, kaya hindi masaya. Umupo ako noon sa sala nila at hindi ko alam kung anong hinihintay ko. Ano bang hinihintay ko dito? Parang gusto ko nang umuwi. Then nakita ko sa baba ng TV nila yung mga laruan na jeep, tricycle, at iba't iba pang mga maliliit na sasakyan. So iniisip ko noon, ayun, may pag-asa pa. Siguro yun yung ibibigay sa akin. Sana ibigay sa akin yung tricycle o kaya yung jeep. Ang ganda siguro laruin nun. Sana ibigay. So, ang tagal ko na nakiramdam na baka ibibigay sa akin yung mga laruan na yon. Pero hindi. Umuwi kami ng nanay ko na hindi ko nakuha yung laruan. Sayang. Dapat may laruan din ako. Kahit yung tricycle lang sana. Iintayin ko na lang na sumaya yung ninong ko. Baka bigyan ako ng jeep. Kung merong ninong na malungkot, meron lalong ninong na masayahin. At hindi lang ninong na masayahin, kundi galante at mabait. At nagkaroon ako niyan. Itago na lang natin siya sa pangalang Ninong
lava gets. Kasi masyado siyang mahilig sa alak noon at madalas lagi siyang may kainuman. Kaya siguro siya tinawag na lava gets. Hindi ko alam. Yun ang tawag ng marami sa amin sa kanya eh. So itong ninong ko na to, ito yung ninong na pinakagusto ko kasi ito yung sobrang galante. Sa inuman? Oy mga pare! Inom pa tayo! O pare bili ka pa isang case. O baka gusto mo ng case ko. At sa mga inaanak niya, sobrang galante din niya. Kasi naaalala ko noon, dumating siya ng bahay, ang dami niyang dala na burger. At syempre mayroon din ako. At kahit normal na araw lang yun, binibigyan niya ako ng regalo. Bukod sa burger, ibinigay niya pa ako ng baril-barilan. Yung foam yung bala, tapos may tali siya para hindi siya tumalsik ng malayo at hindi siya makasakit. Ang ginawa ko pa nga noon, binaril ko yung aso nila eh. Ang ganda naman ng laruan na to. May burger pa ako. Isang pagkakataon din noon sa sobrang galante niya at sa sobrang bait, bumibili siya ng isda para ipadala sa tatay ko at pang-ulam namin. O diba? Inaanak talaga ako nito. Tsaka inaama ko na din. Nakakauhaw magkwento. Painumin si Tuni sa pamamagitan ng paglalike sa video. In 1, 2, 3, go! Busog na ako ng tubig. Balik sa kwento. Isang araw din noon, pinalabas na lahat ng laruan ng mga anak niya. O Jipre! Jiray! Ilabas niyo yung mga laruan niyo tapos bigyan niyo kay Tuni. Then yung mga anak niya medyo malalaki naman na sila. At dahil mabait sila sa akin, tumatakbo pa sila na ibinigay yung mga laruan nila sa akin. Nakailang balik sila sa loob ng bahay nila para kuhanin yung mga laruan nila na hindi na nila ginagamit. Ito pa, meron pa ako! O ito, meron din sa akin. Tuni, magandang laruan to! Maganda to, robot! Uy, sa akin yan! Huwag mong ibigay yung hindi sa'yo! Nilalaro ko pa yan eh! Kapag hindi ka tumigil, ilalabas ko rin yung mga laruan mo! Uy, wag mong ilabas yan! Sa akin yan eh! Papa, si Jeffrey! Nilalabas niya yung mga laruan ko! Siya din, Papa, lalabas niya rin yung mga laruan ko! Hindi naman sa kanya yun! Jeffrey, Jiray, bigay niyo na kay Tuni yan! Bilan ko na lang kayo ng bago! Then, iniisip ko nun, Paldo, ang dami ko ng laruan! Kahit hindi na sila maglagay dito ng iba pang laruan, okay na to sa akin eh. Then, umuwi ako noon na dala-dala yung mga laruan na marami. Natatandaan ko noon may mga laruan pa doon na free sa McDonald's eh. Yung mga laruan na 3 ang gulong, meron pa si McDonald's na merong gulong yung sapatos, may mga kotse-kotsehan na maliliit, at marami pang iba. Ang saya nito! Ang dami ko ng laruan! Hindi ko na kailangan manlimot ng mga laruan sa basurahan! Lagi kaming pumupunta sa bahay nila at tuwan-tuwa naman ako kasi lagi silang may binibigay sa akin. Dito sa ninong ko na to, parang araw-araw Pasko. Palagi ako may regalo, tapos palagi kaming lahat masaya. Then isang araw bigla na lang silang nawala at hindi ko na ulit sila nakita. Yung buong pamilya nila ay nawala na lang bigla. Sabi ng ibang tao na mga kakilala nila na malapit doon, pumunta daw sa malayong lugar. Hindi na sila nakapagpaalam sa amin. Sayang, nasa na kaya yun? Then sabi ng nanay ko, lumipat na daw si ninong mo. Umalis na sila dyan. Hindi natin alam kung saan talaga sila nagpunta. Hindi rin malinaw sa akin noon kung bakit sila umalis, kung saan sila nagpunta, at hanggang ngayon hindi ko na sila nakita ulit. Ninong ko! O ninong ko! Ako'y magmamano kaso wala kayo sa bahay nyo. Alam mo ba? Merong nagmamahal sa'yo na baka hindi mo pa kilala, mga kadino. Wow! Sino yan? Alam niya yung pangalan mo, paboritong kulay mo, at kahit yung bilang ng buhok mo, alam niya. Alam nga rin niya kung tumutulo o hindi yung laway mo kapag natutulog ka eh. Wow! Sino yan? Alam niyo ba kung sino? Si Jesus. Mahal ka niya. Siya ang dahilan kung bakit nabubuhay ka. Pero minsan, sa buhay natin, hindi natin siya napapansin. Hindi natin siya napapasalamatan kapag umigis sa umaga. At minsan, di ba, nag-aaway tayo, nagdadamot, at gumaganti kapag ginawan tayo ng masama. At ang tawag dito, kasalanan. At ito ang naglalayo sa atin kay God. Pero may magandang nangyari. Ano? Mahal na mahal ka ni God. Talaga? Sa sobrang pagmamahal niya, namatay siya sa krus para alisin ang mga kasalanan natin. Hindi siya nananatiling patay, kundi nabuhay siya ulit para makasama natin siya. Kasi gusto niya mapalapit tayo sa kanya palagi. Kasi love ka ni Jesus. Diba si God mabuti? Si God hindi mabilis magalit. Hindi siya nangaaway. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya yung anak niya, dapat ganun din Samahan mo na rin ang pag-church, pagbabasa ng Bible, at iwasan mo na yung mga masasamang panoorin kasi hindi makakabuti yun sa'yo. Yun lang. Babaya Badu!